Barangay FM 100.7. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kapag tayo ay nagmahal at nasaktan, ginagawa natin ang lahat para makaiwas na maranasan pa natin ulit ang bagay na ito. Kaya lang minsan, pag lalo nating inilalayo ang ating sarili, mas lalo naman tayong nahuhulog dito. Ikaw ka, barangay, nasaktan ka na ba ng dahil sa pag-ibig? Handa ka bang bigyan ulit ng ikalawang pagkakataon ang puso mo para magmahal ulit kahit na pwede itong masaktan muli? Dear Mama Mia, good afternoon sa inyo at sa lahat ng ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Ako po si Lexa, 31 years old at working bilang isang manager sa isang private company. Tubong Cebu po talaga ang family ko, pero after college, lumuwas kami rito para magtrabaho. Ang totoo niyan, Mama Mia, nalaman ko ang tungkol sa programa nyo dahil avid listener nyo po ang pinsan/best friend kong si Becca. Natatandaan ko pa na niyayaya niya akong makinig sa isa sa mga episode nyo noong unang beses na nag-lockdown. At ito ay may kinalaman sa pag-ibig na talaga namang kinagiliwan ko. Si Becca rin po ang nag-udyok sa akin na sumulat sa inyo para i-share ang love story namin ng kababata kong si Rigor, na sana ay kaaliwan at kapulutan ninyo ng aral. Magsisimula ako 4 na taon na ang nakakalipas. That time, kaka-promote pa lang sa akin bilang manager sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko simula nang mapadpad ako rito sa Maynila. Sandali lang naman, Lexa. Ang layo na natin dun sa dance floor. Ano ba naman yan? Sinadya ko talagang pumunta rito sa sulok para hindi masyadong maingay. Hala, ano pang purpose ng pagbabar natin kung magpapakasenti ka rito? Come on, girl. You only live once. Talagang mayuyolo ka sa akin kapag pinilit mo akong pumunta ron. Sige ka. Napaka-KJ mo naman, oh. Hindi na nga ako umimik nung mas pinili mong dito sa pinaka-isolated na lugar sa bar na to tayo pumwesto eh. Tapos, pati ba naman pakikipagsayaw ko dun sa dance floor? Kinokontra mo pa? Nasaan ang karapatang pantao ko? Makukutusan na talaga kita eh. Sinasabi ko sa'yo. Akala ko ba gusto mong mag-unwind? Gusto ko nga, pero hindi mo naman sinabi na dito tayo pupunta. Alam mo namang hindi ako bagay sa lugar na to. Masyadong matao. Umiral na naman yung pagiging introvert mo. Chill lang. Hindi ka naman aanuhin ng mga tao dito, no? And besides, perfect ang lugar na to para i-celebrate ang promotion mo bilang manager. Tawa-tawa ka pa dyan. Pero alam mo namang hindi ako umiinom, di ba? Umiinom ka, sa isip mo lang yung hindi. Loka. Kung sa bagay, pwede kong subukan. Pero konti lang ha, kasi sa ating dalawa mukhang ikaw tong malalasing. Ganun ba ka-obvious? Tinatanong pa ba yun? Ginagawa mo kayang tubig ang alak. Sobra ka naman. O sige, pero congrats ulit sa promotion mo, insan ha. Siguradong matutuwa sina tito at tita kapag nalaman nila na nagbunga na rin ang ilang taon mong paghihirap sa trabaho. Thank you! Excited na nga rin akong ibalita kina nanay yung promotion ko. Ang dami ko rin kasing kinwentong frustration sa kanila bago ko nakuha tong promotion na to. Deserve mo ang lahat ng magagandang bagay na nangyayari sa buhay mo ngayon dahil mabait ka, masipag ka, hardworking, ganun. Paano ba maging ikaw? Turuan mo nga ako. Aba, maganda rin naman ang posisyon mo sa trabaho, diba?
Kung makapagsalita ka naman, akala mo na pag-iwanan ka na. Napakapatola mo talaga. Oh, wala bang bago dyan? Bagong ano? Bagong manliligaw. Kasi tingnan mo, na-promote ka sa trabaho, kumikita ng disente, at unti-unti nagiging okay na ang buhay niyo sa probinsya. Ibig sabihin, hindi ko kailangan magdagdag ng sakit ng ulo kasi puro maganda na nga ang nangyayari, di ba? Huh? Hanggang ngayon ba naman hindi ka pa rin nakaka-move on dun sa ex mong tukmol? Sinong may sabi sa'yong hindi? Makalimutan ko na nga yun eh. Nalalasahan ko ang kapaitan sa iniinom mong juice, Insan. Ang palaya juice ba yan? Huwag nga ako, ah! Ay, ano ba kasing punto mo? Bakit bigla mo nalang siyang siningit sa usapan? Kinukumusta ko lang naman ang love life mo. Napansin ko kasi, simula nung nag-break kayo, hindi ka na ulit sumubok magpaligaw. Duda ako na walang nagkakagusto sa'yo sa ganda mong yan. Alam mo kung meron man, sa una pa lang na pagpaparamdam nila, rejected na kaagad sila. Diba nga sabi ko sa'yo ayoko ng sakit ng ulo? Kaya wag mo nang ipilit ang imposible. Ayos lang sa akin maging matandang dalaga. Wag lang ulit mahulog sa maling tao. Mr. Cupido! Mr. Cupido! Uy, ano bang ginagawa mo? Pinagtitinginan na tayo ng mga tao, oh. Kakahiya ka. Tinatawag ko lang yung Cupido mo. Kasi gusto kong sabihin na huwag kanyang hayaan na maging single forever. Deserve mo rin naman na magka-love life para may kalat mo yung magandang lahi natin. Minsan talaga ang hirap mong kasama eh. Para ako nag-aalaga ng bata. Mama Mia, hindi talaga ako sociable na tao. Noong nag-aaral ako ay wala akong ibang pinupuntahan tuwing pasukan, kundi bahay-eskwelahan lang. Palibhasa, subsob at tutok ako masyado sa mga leksyon at activities namin sa school para makuha ko pang maglakwatsa. Consistent honor student din ako at maswerteng nakakuha ng scholarship sa lugar namin para makapag-college. Mahirap lang po talaga ang buhay namin noon. Sa katunayan, naranasan naming mag-isang kahig isang tuka sa probinsya. Ako rin ang breadwinner at may 3 akong nakababatang kapatid. Samantalang tubero naman ang tatay ko at kahera naman sa isang remittance center ang nanay ko. Kaya nga, Mama Mia, nangako ako noon sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para umunlad ang buhay namin sakaling makagraduate na ako. Mabuti na lang din dahil naging mabait sa akin ang kapalaran at nagtuloy-tuloy ang magandang karera ko sa aking trabaho. Lalo na nga noong na-promote ako bilang pinakabatang manager sa aming kumpanya. Nang lumuwas naman ako sa Maynila ay nakisama ako sa pinsan kong si Becca sa inuupahan niyang apartment sa QC. Nauna lang siya sa akin ng 1 taon na umalis sa Cebu, pero bata pa lang ay sobrang close na naming dalawa. Para na ring kapatid ang turing ko sa kanya. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil meron akong pamilya na malalapitan, lalo noong araw na nagsisimula pa lang ako sa pakikipagsapalaran ko. Kape, para mahimasmasan ang puso mong sugatan. Alam mo, buwisit ka talaga. Sinabi nang di ako lasing. At mas lalong hindi ako nasasaktan. Sus! Kung hindi, bakit uminom ka na marami kanina? Diba, sabi mo sa akin last week, hindi ka marunong uminom? Diba? Sinabi mo rin na nasa isip ko lang yun. Ang funny mo, ha? Oy, pero seryoso. May nangyari ba? Bakit bigla ka naman yatang nagyayang mag-inom? Wala naman masyadong ganap. Gusto ko lang mag-relax. Weekend naman, masama ba yun? Hindi, pero ibang datingan mo ngayon eh. Sure ako na may nangyari. Ay teka, tungkol ba to dun sa manliligaw na kinukwento mo sa akin last time? Ano na, sinagot mo na ba? Hindi. Bakit ko naman gagawin yun? Di ba nga sabi mo mabait naman yung tao? Kaya bakit hindi mo subukan?
Kaso, mahilig din siyang makipag-usap sa mga matatanda. In fact, close sila ng supervisor niyang may pagka-cougar. Alam mo naman kung gaano ako naaalibadbaran sa ganun, di ba? Palibhasa, yun din ang dahilan kung bakit ako iniwan ng ex ko noon. Piruin mo, pinagpalit ako sa babaeng may edad. Insan, hindi naman lahat katulad ng ex mo. Hindi lahat ng lalaki gago. Meron namang natatangi at saka mababait. Kaya lang mukhang limited edition. Ay pero hindi na naman kita masisisi kasi kung sa akin nangyari yan na ipinagpalit ako sa matandang mayaman na malapit na mamatay, ay naku, baka nagka-trauma rin ako. Kaya nga ang ginawa ko, pinasted ko na kaagad yung manliligaw ko. Bigla ko rin kasing naalala na ayoko pala ng sakit ng ulo. Pero sure nasasakit pa rin ang ulo mo bukas dahil sa hangover. Di na bale, at least panandalian lang. Subukan mo pa rin kasi mag-entertain ng ibang manliligaw. Anong malay mo? May dumating na mas better. Para sa susunod, double date na tayo. Pwede ba? Huwag mo na kasi akong pilitin magka-jowa. Masaya naman ako mag-isa ngayon. Hindi ko kailangan ng lalaki. Hindi ko kailangan ng konsumisyon dahil baka maagang pumuti ang buhok ko. Sigurado, kung naririnig ka ng guardian angel mo, nasusuya na yun sa pakikinig salita niya mong yan. Ang pait eh! Mas mapait pa dyan sa kaping iniinom mo. Ewan ko sa'yo, dami mong sinasabi. Lexa? Becca? Kayo ba yan? Uy, Rigor! Long time no see ah! Teka, bakit parang gumagalaw yata ang paligid? Oh, Lexa, ayos ka lang ba? Ayos lang. Teka, sandali. Ay! Hala, Lexa! Ano ba naman yan? Bakit sinukahan mo si Rigor? Yak! Insan, ano ba yan? Kadiri! Ha? Anong sinasabi mo? Naku, ano ba yan? Naku, pasensya ka na talaga, Rigor, ha? Hindi sinasadya ni Lexa. Medyo may amat sa kasi talaga to eh. Pinagkakapi ko lang para mahimasmasan eh. Ang kaso, ay, Lex, ano ba tong ginawa mo? Nagkalat ka pa talaga, ha? Nakakahiya ka. Mama Mia, matapos ikwento sa akin ni Becca ang nangyari sa pagitan namin ni Rigor, ay abot hanggang kabilang barangay ang kahihiyan ko. Sa katunayan, hiniling ko ng araw na yon na kainin na lang ako ng lupa dahil sa nangyari. Hindi kasi ako ganong klaseng tao. Base ko sa pagkakakilala ko sa sarili ko. Mahinahon ako, Mama Mia, at hindi pa dalos-dalos gumalaw o mag-isip. Pero iba pala talaga kapag may espiritu ng alak sa katawan. Medyo nawawala sa katinuan at nagiging wild ang isang tao. Sinabi ko noon kay Becca na wag na ulit kaming iinom at kung yayayain man niya ako, tsak na hinding-hindi na ako sasama sa kanya. Sa isip ko ayokong mag-cruise ulit ang landas namin ni Rigor dahil may pagkaasot pusa o madalas kaming nagbabangayan base na rin sa history ng aming pagkakaibigan noon. Kaya lang, iba palang magbiro ang tadhana, Mama Mia. Dahil 3 araw matapos ang insidenteng yun, nagulo na lang ang nananahimik kong buhay nang biglang may nagpadala sa akin ng mga paborito kong sunflowers sa opisina. Dahilan para magtilian sa kilig at makichismis ang mga kasamahan ko sa trabaho. Nang araw na dumating ang mga sunflowers sa office, saktong nakareceive ako ng text mula sa isang unknown number, Mama Mia. At doon ko nga napag-alaman na mula kay Rigor ang mga bulaklak. Kababata ko si Rigor. Kaklase ko rin siya noong nasa elementarya at high school kami. Magkumare ang mga nanay namin. Close rin ang mga tatay namin at madalas na magkasama sa inuman. Pero kahit ganun, hindi kami masyadong at ease sa isa't isa ni Rigor, Mama Mia.
Bukod kasi sa may pagka-introvert ako noon, hindi ko talaga feel ang aura niya. Masyado kasing mahangin, mayabang at feeling gwapo. Although gwapo naman talaga siya, Mama Mia. Pero seryoso, may ugali rin akong ayaw sa kanya. Yung pagiging babaero niya. Sa katunayan, hindi ko na mabilang kung ilang babae na ba ang napaiyak niya noon. Kaya naman nangako ako sa sarili ko na hindi ako makikipaglapit sa mga lalaking katulad niya. Kaya nga para mas mapalayo sa kanya, inaaway ko siya, Mama Mia, kapag nagtatangka siyang lumapit sa akin. Huwag ka na magalit sa akin, Lex. Para namang wala tayong pinagsamahan yan. Di ba magpinsan tayo? Mag-best friends pa nga, di ba? Pwede ba? Huwag mo nga akong konsensyahin kasi wala ako nun. Matapos mo akong ipagkanulo? Sige nga, sabihin mo, paano hindi kita sasakalin pag uwi ko dyan sa apartment mamaya? Lex, sooner or later baka pasalamatan mo rin ako, no? At bakit ko naman gagawin yon, Aber? Kasi tinutulungan kitang magka-love life. Excuse me? Naririnig mo bang sarili mo? Ilang beses ko bang dapat sabihin na hindi ako ganun kadesperadang magka-jowa? Saka sandali, sa dinami-rami ng lalaki kay rigor talaga? As in? Why not? Mabait naman yung tao. At saka, baka nakakalimutan mo. May atraso ka pa sa kanya. Sinukahan mo kaya siya nung nakaraang araw, di ba? Medyo kadiri ka talaga noon, Lex. Mabuti na lang, gentleman si Rigor. Akala ko nga magagalit siya pero tinulungan pa niya ako noon na makapara tayo ng taxi. Siyempre, alam ko yun. Natatandaan ko yun. Hindi lang ako makaimik kasi umiikot yung sikmura ko noon. Kahit na ano pang sabihin mo, may utang ka pa rin dun sa tao. Kaya nga bago tayo nun umalis, ibinigay ko yung contact number mo sa kanya. Kasi mukhang gusto niya pa sana makipagkwentuhan sa atin. Eh ang kaso, gumawa ka nga ng eksena. Kaya ayun. Pwede ba? Huwag mo na nga ipaalala sa akin yun. May kasalanan ka pa rin sa akin kasi... Ano ba kasing nangyari at parang kulang na lang umusok yung mata mo? Tinext ka ba niya ng bastos? Hindi bastos. Pero tinext niya ako. Pagkatapos niya akong padala ng mga bulaklak dito sa opisina. OMG! Yan pala yung reason kung bakit hiningi rin niya yung address ng opisina mo, Lex. Kaloka, kinikilig ako. Kikiligin ka talaga kapag sinakal na kita mamaya. Uy, huwag ka nga ganyan. Parang hindi natin kababata yung tao. Harmless naman yun. Hindi nangangagat. Ano ba? Alam mo, ewan ko sa'yo. Sige na, mamaya na lang. Matatapos na yung lunch break ko. Bye! Okay, bye. Ano ba kasi yun, Becca? Sabi ko matatapos na yung lunch break namin. Lexa, si Rigor to. Rigor? Naku, sorry. Akala ko si Becca. Ayos lang yun. Sa totoo lang, kanina pa talaga ako nagdadalawang isip kung tatawagan kita. Kasi hindi ka naman nag-reply sa text ko. Akala ko tuloy mali yung number na binigay sa akin ni Becca. Nagustuhan mo ba yung mga sunflower? Nakarating ba sa office nyo? Oo, nakarating naman at ang gaganda. Thank you pala doon Pero sana hindi ka na nag-abala. Naku, wala namang kaso yun. Naalala ko kasi ng paborito mo ang mga sunflower. Kaya naisip ko na padalan ka. Kumusta na pala ang pakiramdam mo? Ayos na ako, Rigor. Nga pala, pasensya ka na kung nasukahan kita nun. Maniwala ka, hindi ko sinasadya. Hindi ko naman intensyon na mangyari yun. Medyo iba lang talaga kasi ang tama ng alak sa akin. Don't worry, hindi naman ako nagtanim ng sama ng loob sa'yo, Lex. Pero nakakatawa lang kasi. Ano na nga lang tayo nagkita, nasukahan mo pa ako. Kaya nga nag-sorry na ako, di ba? Oh, relax. Wala naman ako masamang ibig sabihin dun. Bakit ka ba kasi tumawag? Anong kailangan mo? Nag-thank you na ako sa mga bulaklak na pinadala mo. Nag-sorry na rin ako sa'yo nung nasukahan kita. Ano pa bang kulang? Alam mo, hindi ka pa rin nagbabago. Ikaw pa rin yung Lex na nakababata ako. At ikaw pa rin, yung Rigor na mahangin at feeling gwapo.
Ewan ko sa'yo. Isang taon lang ang tanda sa akin ni Rigor at nagkahiwalay lang kami ng landas matapos niyang lumuwas sa Maynila after high school, Mama Mia. Aaminin ko na namimiss ko siya noon kasi kahit hindi naman kami masyadong palagay sa isa't isa, malambing at kwela si Rigor. Oo, napapatawan niya ako sa mga corny niyang banat at nang umalis siya ay parang nawalan na rin ako ng kabangayan. Pero syempre, hindi naman pwedeng huminto ang ikot ng mundo at takbo ng buhay ko. Kaya sa paglipas ng mahabang panahon ay pansamantala ko rin siyang nakalimutan, Mama Mia. Pero nang magkita ulit kami sa coffee shop kung saan nasukahan ko siya at nitong matapos niya akong padalhan ng mga paborito kong sunflowers, ay aaminin ko na natuwa naman ako. Pero bago pa ako tuluyang mawili ay kaagad ko nang sinaway ang sarili ko dahil may reputasyon sa pagiging babaero si Rigor. Bukod doon, wala akong tiwala sa intensyon ng pakikipaglapit niya sa akin. At isa pa, Mama Mia, sa totoo lang, traumatized pa rin ako sa breakup namin ng ex ko ng mga panahon na yon. Rigor, hindi ka ba nagsasawa sa kakatawag at kakatext mo sa akin para yayain akong lumabas? Diba sinabi ko naman sa'yong busy ako sa trabaho? Pati ba naman weekends, busy ka pa rin? Sabi sa akin ni Becca, wala ka naman daw pasok pag weekends. Nasa apartment ka lang at movie marathon. Sumusobra na talaga yung pinsang kong yun sa mga impormasyon na sinasabi niya sa'yo, no? Please, Lexa, pagbigyan mo na ako. Promise, labas lang. Kakain lang tayo tapos kwentuhan. Bakit pa panay ang yaya mo sa akin? Hindi ka ba busy sa buhay mo? Busy din naman. Pero bakit nga ang dami-dami mo pa ring time para guluhin ako? Hindi naman sa ginugulo kita, Lex. Siyempre, may pinagsamahan din naman tayo ng mga bata pa tayo. Excuse me? Anong pinagsamahan ang sinasabi mo? Ang ibig ko sabihin, naging magkaibigan naman tayo kahit palagi mo ako sinusungitan dati. Ako pa talagang nagsusungit samantalang palagi nga tayong nagbabangayan nun. Nakalimutan mo na ba? Oo, sige na. Para nga tayong aso't pusa noon. Pero yun din ang dahilan kung bakit namimiss kita. Anong sinabi mo? Ang tagal nating hindi nagkita. Pagka-graduate ko ng college, umuwi ako sa Cebu. Pero sabi sa akin ng parents mo, lumuwas ka na ron sa Maynila. Hindi ko rin naman nakuha yung eksaktong address ni Becca. Bukod dun, naging busy na rin ako sa paghahanap ng trabaho. Kaya hindi na kita natsyempohan. Teka. Sa pagkakatanda ko, wala naman akong utang sa'yo para hanapin mo ah. Siyempre, wala naman talaga. Kaso ano? Pwede bang sa personal ko na lang sabihin? Para mas feel na feel. Ano ba kasi yon? Ang dami mo pang arte. Bakit hindi na lang ngayon? Nag-uusap naman na tayo. Hindi naman yung pag-iinarte, Lex. Kung hindi yan pag-iinarte, o ano tawag dyan? Alam mo, malapit na talaga ako mapikon sa'yo eh. May pa-flowers ka pa. Akala mo ba natutuwa ako? Pues, hindi. Palagi na lang iniisip ng mga tao rito na may manliligaw ako. Wala naman. Hindi nila ako tinitigilan kakatanong tungkol sa'yo. Nakakairita na. Akala ko kasi ayos lang sa'yo na pinadalang kita ng bulaklak dyan. Wala ka naman kasi sinasabi sa akin. Wala nga, pero hindi ibig sabihin nun gusto ko na. Saka matanong ko lang, ano bang intensyon mo? Bakit mo ginagawa ang mga bagay na to? Yung pagpapadala ng mga bulaklak, pangungulit sa akin na lumabas. Hindi ka ba nakakaintindi na wala nga akong panahon para doon? Pambihira naman, Rigor. Kung may plano kang manligaw, pues, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, hindi ako naghahanap ng sakit ng ulo. Lexa, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Hindi ko intensyon na guluhin o abalahin ka. Hindi raw intensyon, pero sa nakikita ko, yun ang ginagawa mo. Ewan ko ba naman sa'yo kung bakit bigla ka na lang ulit nagpaparamdam sa akin, samantalang nananahimik na ako. Pasensya ka na. Kung pakiramdam mo, naiistorbo kita. Medyo mabagal yung pick-up mo, no? Pero pwede pa rin naman kitang patawarin. Yun kung hindi mo na ako ulit guguluhin. Gets mo na?
Hindi ako lasing ng mga panahon na yun. Nasa matinong pag-iisip din ako at hindi naman ako nalipasan ng gutom, Mama Mia. Kaya alam ko sa sarili ko na walang excuse yung masasakit na salitang sinabi ko kay Rigor nang muli na naman niya akong tawagan at kuliting lumabas kasama siya. Noong una, pinangatawanan ko pa na tama lang naman na questionin ko siya o pag-isipan ng hindi maganda. Pero habang tumatagal, Mama Mia, unti-unting nagsisink in sa isip ko na parang ang unfair ko naman sa kanya. Mahabang panahon na rin naman ang nagdaan at nagbabago ang tao. Sino ako para husgahan si Rigor dahil lang sa minsan siyang nagpaiyak ng maraming kababaihan noong kabataan namin. Bukod doon, mas lalo lang din akong napaisip na maling tratuhin ko siya na parang katulad ng ex-boyfriend ko na ipinagpalit ako sa mayamang matanda. Kaya ayun, Mama Mia, silent regret ang lola mo. Tama nga naman ang kasabihan, absence makes the heart grow fonder. At napatunayan ko yun nang may sa ilang araw na hindi nagparamdam sa akin si Rigor. Mama Mia, actually matapos kong ikwento kay Becca ang lahat ng nangyari sa amin, ang pagtataboy at masasakit na sinabi ko kay Rigor, pati na rin ang pagsisisi na ginawa ko, ay isa lang po ang sinabi niya. Ang syunga-syunga ko raw. Hindi po ako nagalit o napikon dahil alam ko namang tama ang pinsan ko. Kung pwede ko lang sanang tampalin ang bibig ko ng araw na magkausap kami ni Rigor sa cellphone, edi sana ay hindi ko na nasabi ang mga nakakainis na bagay na yon. Pero dahil nangyari na, hindi ko na yon mababawi pa at ang magagawa ko na lang ay humingi ng paumanhin sa kanya. Kaya nga isang gabi, kinuha ko po ang cellphone ko at nag-type ako ng pagkahaba-habang message ng paghingi ng tawad at pagpapasensya kay Rigor. At kaagad ko namang sinend yon sa number niya bago pa magbago ang isip ko, Mama Mia. Kabado pa nga ako at aaminin kong nasabik din ako sa reply niya, pero lumipas na lang ang magdamag at kinabukasan ay wala pa rin kahit na anong message na pinadala sa akin si Rigor. Doon ko naisip na baka hindi na ulit siya interesado na makipagkaibigan sa akin. Kaya nang mga sumunod na gabi ay niyaya ko si Becca na magbar at magpakalasing. Huwag niyo ako i-judge, Mama Mia, ha? Litong-lito lang talaga ako sa nararamdaman ko nung mga panahon na yon. Hoy! Hinay-hinay lang sa pag-inom. Para kang isda ah. Ay, parang hindi ko yata kayang maghinay-hinay. Ang sabi mo sa akin, 1 o 2 cocktails ka lang. Pero pangatlo mo na yan ha. Hindi pa nga tayo nagtatagal dito. Pagbigyan mo naman muna ako maka-aura. Bakit? Pinipigilan ka ba? Sige, magsayaw ka na dun. Ganyan ka naman eh. Pagpapalit mong pinsan mo sa dance floor. Umakit na ba sa utak mo yung iniinom mo? Para kang baliw. Ewan ko sa'yo. Uy, pero bakit ba kasi tayo nandito ulit? Dahil ba masyado kang stress sa opisina nyo? Naalala ko nga palang, sabi mo sa akin frustrated ka lately. Oo, ganun na nga. Pero may iba pa talagang dahilan kung bakit kita niyaya rito ngayon. Huhulaan ko. Hindi ka pa rin nire-replyan ni Rigor dun sa malanobela mong text message sa kanya, no? Ikaw naman kasi. Ang syunga mo rin sa part na yun, Insan. Akala ko ba ayaw mong istorbohin ka kununong tao? Sana pinangatawanan mo na lang yung mga masasakit mong sinabi sa kanya. Hindi ko naman talaga sinasadya yun, kaya nga nagsorry na ako sa kanya. Pero hanggang ngayon, nakukonsensya pa rin ako eh. Dapat ka lang talagang makonsensya kasi asumera ka rin. Ano nga ulit yung linyahan mo dun sa tao? Na kung may plano siyang manligaw, binabasted mo na?
Ay, grabe ka sa part na yun, Insan. Paano kung mali ka pala ng akala? Hindi ka naman pala niya liligawan. Minsan talaga asumera ka eh. Pinsan ba talaga kita? Sobra ka kasi sa akin eh. Oo, pinsan mo nga ako kaya hindi ako mag-hold back sa'yo, Lexa. Tsaka gusto ko rin kasi na ma-realize mo na walang may dudulot na maganda yung kasungitan mo kay Rigor. At tsaka bakit mo ba kasi siya sinusungitan? Dahil lang may reputasyon siyang babaero nung kabataan natin? Eh paano kung nagbago na pala siya? Tsaka hindi ka ba naniniwala sa akin? Nung sinabi ko na hindi ko naman basta-basta ibibigay yung number mo kung feeling ko hindi siya mapagkakatiwala ang tao. Kaya nga nagsisisi na ako dun sa mga pinagsasabi ko sa kanya, okay? Pakiramdam ko tuloy, nasaktan ko talaga yung feelings niya. Kung ayaw ka niya ulit kausapin, eh siguro hayaan na lang natin siya. Karapatan naman niya yun eh. Eh paano ako? Anong paano ka? Gabi-gabi akong hindi makatulog ng mahimbing kasi alam ko may nasaktan akong tao. Tapos araw-araw ko rin naiisip na galit siya sa akin. Sabi mo nag-sorry ka na, di ba? O para sa akin, okay na yun. Enough na. Unless may iba ka pang gustong sabihin dun sa tao bukod sa pagsusorry mo, kaya naman eager match kang replyan kanya sa text. Ha? Ba't di mo kaya siya tawagan? Malay mo, sumagot siya, di ba? Ayoko nga. Bakit ko naman gagawin yun? Saka anong sasabihin ko if ever? Alam mo nakakainis ka. Wala ka nang naitulong. Kung tutuusin, ikaw talaga may kasalanan nito eh. Kung hindi mo sana binigay ang number ko sa kanya, hindi sana mangyayari ang mga bagay na to. At sinisi mo pa talaga ako. Batukan kaya kita dyan. Kaloka to. Daming hanash. Eh, nagsasabi lang naman ako ng pwedeng mangyari. Kasi anong malay natin, may something ka na palang na-realize dyan sa kaibuturan ng puso mo para kay Rigor. Ay, nako, pag nagkataon, matutupad na ang pangarap kong double date natin, Insan. Wala ka na talagang ibang alam kundi pagkanulo ko, no? Ibenta na lang kaya kita. Gusto mo? Pasasalamatan mo rin ako pagdating ng araw. Ewan ko sa'yo. Basta ako, iinom na lang ako dito. Magandang gabi. Becca, Lexa. Ay, Rigor! Ay, Lex, ano ba yan? Hindi ka ba naturuan ng GMRC nung elementary? Takpan mo nga yung bibig mo habang umuubo. Nasalo na ng mukha ko lahat ng laway mo. Oh, etong panyo, Lex. Salamat, Rigor. Pero, ano palang ginagawa mo dito? I mean, hindi ko lang kasi inaasahan na makikita kita ngayon dito. Ang totoo niyan, si Becca nagpapunta sa akin kasi nandito raw kayo ngayon. Ano ka mo? Hoy, anong ibig sabihin nito, Becca? Kalma, Insan. Huwag mo akong bugahan ng apoy, okay? Magpasalamat ka na lang dahil makakatulog ka na ng mahimbing sa gabi. Oh, ayan na si Rigor sa harapan mo. Sunggaban mo na. Kausapin mo na. Go! Sabihin mo na ang nilalaman ng kaloob-looban mo. At ikaw din, Rigor, ha? May utang kang pork belly sa akin. Nakita ko yung pinost mo sa page ng restaurant nyo, ha? Gusto ko yon. Nakakatakam kaya yon. Sige, dalang kita minsan. Yan ang gusto ko, yung mga madaling kausap. O sa paano, lovers, friends, una na muna ako dun sa dance floor, ha? Medyo kating-kati na kasi akong ipakita sa mga tao rito na best in party ako nung high school. O, paalala lang ha, huwag kayo magkagatan. Babush! Umanda ka talaga sa akin pag nakauwi tayo. Ang dami mo ng atraso sa akin, babae ka ha? Pwede ba ako maupo? Oo naman. Sige lang. Biglang nawala yung amats ko ng mga oras na yon, dulot ng 2 bote ng alak na nainom ko. Matapos nga kaming iwan ni Becca, Mama Mia. Yun din po kasi yung unang pagkakataon na nakita ko ng maayos. Yun bang hindi ako lasing o nasusuka ang kababata kong si Rigor. At masasabi ko talaga, Mama Mia, na ang laki ng pinagbago niya. Pero higit doon, lalo po siyang gumwapo. Sinamantala ko na rin ang pagkakataon upang personal na humingi ng tawad sa mga masasakit na salitang sinabi ko sa kanya. At sa unang beses simula nang makilala ko siya, hindi niya ako binara, Mama Mia. Nakinig lang siya noon sa mga sinasabi ko
Kaya naman bagamat hindi sanay, ay maayos ko pong naipaliwanag sa kanya ang side ko. Siyempre, ganun din naman ang ginawa niya nang siya naman ang magsalita. Hanggang sa unti-unti na kaming naging panatag sa isa't isa. Sa katunayan, Mama Mia, nakalimutan na nga namin si Becca dahil sa na-e-enjoy na namin ang aming kwentuhan. Doon ko muling binalikan ang lahat-lahat ng alaala namin simula sa pagkabata. At napagtanto ko na mali ako ng akala kay Rigor. Dahil hindi naman talaga siya ganoon kahangin at mapaglaro ng damdamin. Sa katunayan ay napakamapagmahal niyang anak sa mga magulang niya at napaka-supportive na kuya sa mga nakababata niyang kapatid. Ako lang tong masyadong naging defensive noon, kaya kahit hindi naman ay pinag-isipan ko siya ng hindi maganda. Ano? Bagay ba sa akin tong dress ko? Hindi ba masyadong maiksi? Hindi ba mahalay? Ano? Feeling virgin? Sumagot ka naman ng maayos. Aligagana nga ako rito eh. Kumalma ka nga lang. Ano ba? Hindi naman tong first time mo makikipag-date, di ba? Tsaka hindi ka na teenager. 27 years old ka na, Alex. Ilang beses ko bang dapat sabihin na hindi kami magde-date ni Rigor? Kakain lang kami sa labas, mamamasyal at saka magkakape. Kung hindi date ang tawag doon, o ano? Pwede ba, Lexa? Huwag mo nang binibilog ang ulo ko. Tandang-tanda ko pa yung pag-etsepwera nyo sa akin ni Rigor nung nasa bar tayo. Kulang na nga lang kalimutan yung kasama nyo ko dahil ang sarap-sarap ng kwentuhan nyo, tawanan nyo, no? Nakakatampo kaya kayo sa part na yon. Grabe. Ay nako, pang best actress ang drama. Baka nakakalimutan mo. Ikaw tong nag-set up sa amin tapos ikaw rin ang nang iwan sa amin doon. Kaya wala kang karapatang magtampo at mag-inarte dyan. Ah, ganon. Kung punitin ko kaya yung damit mo para lalo pang umikse. Ikaw naman, di ka na mabiro. Pero thank you talaga ha. Kasi kung hindi mo yun ginawa, hindi sana kami in good terms ngayon ni Rigor. Alam mo, ang dami-dami kong na-realize that night. Tulad ng tama ka nga, ibang-iba na siya kaysa dati. Kasi hindi na kami malaasot pusa kagaya ng mga bata pa kami. Oo, natatandaan ko nga yan. Kung may say siya, may say ka rin. Walang gusto magpatalo sa inyo. Palagi nyo rin sinasabi na kinasusuklaman nyo ang isa't isa. O pero alam ko, deep inside, nagkikare talaga kayo sa isa't isa. Ay, ewan ko. Pero noong nauna siyang lumuwas sa Manila after high school para mag-aral ng college, nalungkot talaga ako. Yun bang biglang nag-iba yung paligid at hindi na naging katulad ng dati. Kaya nang sabihin ni Rigor na na-miss niya ako, hindi ko alam ang magiging reaksyon ko. Kasi ganun din ang nararamdaman ko. Yan ang nga bang sinasabi ko. May soft spot talaga dyan sa malabato mong puso si Rigor. Sobra ka naman sa malabato. Alam mo, nanggigigil na talaga ako sa'yo. Kahit pinsan kita, makakalbo talaga kita eh. Sus! Ang daming beses mo nang sinabi yan. Hindi na ako takot. Ay! Ako na magbubukas ng pinto. Hi, Becca. Ito, dala ko na yung utang kong pork belly. Uy, thank you dito ha. Kakainin ko to habang busy kayo sa date nyo. Hindi nga kasi date to. Pwede ba? Date yan, no? Dami mo pang sinasabi. Hoy, Rigor, alagaan mo tong pinsan ko, ha? Kahit na mukhang Amazona to, tatanga-tanga to sa daan. Pwede ba, Becca? Parang tanga to. Ibalik mo siya dito ng buo kasi lagot ako sa mga magulang nito. Aray! Bibig mo talaga kung ano-ano na lang ang lumalabas dyan, ha? Mabuti na yung may kasunduan kami nitong future jowa mo, no? Huwag kang mag-alala, Becca. Ligtas sa akin si Lexa. O siya, sige na. Umalis na kayo kasi kakainin ko pa tong dala mo, Rigor. Grabe, excited na ako. Ay, kahit kailan talaga napakasiba. Nguyain mo yan, ha? Huwag mong basta lunukin. Mama Mia, naging successful ang unang beses ng paglabas namin ni Rigor. At aaminin kong mas higit kong nakilala ang kababata ko.
lalo noong nagkita na nga ulit kaming dalawa. Marami kaming bagay na napagkwentuhan tungkol sa mga kanya-kanya naming buhay at pamilya. Nagbalik tanaw din kami sa ilang mga nakakatuwa at nakakainis naming alaala noong nasa probinsya pa lang kami. Kasama na nga doon yung madalas naming pagbabangayang dalawa. Bagay na naging dahilan upang mas lumalim pa ang aming pagkakaibigan. Ang isang beses na paglabas namin ay nasundan pa ng nasundan. Isa sa mga dates namin noon ay umamin sa akin ng feeling si Rigor. Nang mga panahon na yun, gusto ko na rin siya. Kaya nga pumayag ako na magpaligaw sa kanya. Hindi nagtagal, sinagot ko na nga siya at naging kami. Sinong mag-aakala na lilipas ang ilang taon at going strong pa rin ang relasyon naming dalawa. Sa katunayan yan, Mama Mia, nag-propose na siya ng kasal sa akin at any moment this year ay magaganap na ang aming pag-iisang dibdib. Mama Mia, ni sa panaginip ay hindi ko noon naisip na posible palang nakilala ko na pala yung taong itinakdang makasama ko sa habang buhay. O yun bang tawagin ng karamihan ay soulmate? At yun ay sa katauhan ng kababata at kabangayan kong si Rigor. Totoo nga ang kasabihan na the more you hate, the more you love. Basta wag lang nating kalimutang bigyan ng second chance ang ating mga pusong umibig ulit kahit pa ilang beses na itong nasaktan. Maraming salamat Mama Mia kung sakali mang mapili nyo ang love story namin ng fiancé ko. Sana kahit paano ay kinaaliwan ito ng ating mga kabarangay. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at forever kabarangay, Lexa.